Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic naman natin ay ang paglilipat ng aking mga kamatis seedlings from this seedling tray papunta sa kanilang permanent container. So ang unang ginagawa ko dyan, bago maglipat, ay binabasa ko muna itong kanilang kinatataniman. So ang pinapasibulan ko lang po ng buto ay coco peat at gamit itong mga seedling tray. Pag magpapasibol ka ng buto, pwedeng kung gusto mo direkta sa lupa, pwede rin po yon. Pero sa akin, ay inumpisahan ko muna dito sa seedling tray. At pagka ganyang medyo malaki na sila, at saka ko lang sila inililipat sa kanilang permanenting container. Ito nga palang kamatis na ito, ang ginamit ko dito ay yung Diamante Max ng East West Seeds. So ipakita ko sa iyo, sandali ha. Baka kasi magtanong ka kung anong klaseng kamatis itong aking pinasibol. So ito po yan, Diamante Max. At tested ko na itong klase ng kamatis na ito na marami siyang magbunga. Anyway, hindi po ito sponsored So baka lang kasi magtanong kayo kung anong klase ng variety ng kamatis ang aking itinanim. Yan po ay Diamante Max or D-Max kung tawagin. Okay, so nabasa na natin yung kanyang seedling tray, yung kanyang kinatataniman. Mas madali na natin siyang matatanggal at may iwasan ang pagkaputol ng maraming ugat. Dito ay nakahanda na rin yung aking mga pagtataniman. So nasa polybag lang sila lahat. At ang size po ng polybag na to, dalawang size po itong available sa akin ngayon na aking gagamitin. 9x14, 9x9x14. Kasi apat yan apat na side yan And then 10x14. So ito 9x9x14. Ito naman 10x10x14. So makita mo malapad talaga yung kanyang bunganga. At dito sa ganito kalaking polybag ay pwede mo nang palakihin at pabungahin ang iyong tanim na kamatis. Pero syempre, mas malaki ay mas maganda. Direkta sa lupa ay mas maganda pa rin po yon. Pero dahil dito sa atin ay container gardening tayo, backyard gardening, kaya po polybag ang ating gagamitin. At ang lupa naman ito ay garden soil na may kahalong ipa ng palay at vermicast. So ito po mga lupa nito, dati ko na rin nagamit ito. At ang ginawa ko lang dito ay medyo binistay para mawala yung mga dating ugat na naiwan nung naunang tanim. Importante po yon na bistayin natin yung lupa o kaya ibilad natin ng talagang matagal sa araw, patuyuin ng gusto para mamatay kung meron man halimbawa fungus na naninirahan sa lupa. Dito naman sa pagkuha ng ating seedling, gagamitan ko lang po nitong tinidor. Kung kutsara meron ka, pwede rin. Pwede rin yan dukutin galing sa ilalim, iangat na ganun yung lupa at saka mo siya bunutin. So dito naman, imbis na bunutin ko siya, ay sasalukin ko na lang na ganyan. Yan. Sa ganitong paraan ay may iwasan natin ang pagkalagas, pagkaputol ng maraming ugat. Importante po yan para tuloy-tuloy lang maging paglaki ng ating tanim na kamatis. And then, ihuhukay lang natin siya. Ganyan. Tatabunan natin yung katawan ng seedling hanggang doon sa kanyang kotilidon dito sa may dahon na to. Kasi po yung yung kamatis ay nag-uugat din sa kanyang katawan. So, yan din ang isang dahilan kung bakit medyo mababa yung lupa, hindi ko siya pinupuno. Kasi habang lumalaki yan, tumataas, tatabunan ko para mas maraming ugat. At mas maraming ugat sa kamatis ay makakaasa ka na mas matibay siya at mas maraming magiging bunga. Sa pauli. Alright, so nailipat ko na.
At ngayon ay meron akong 8 polybag na mayroong kamatis. Sa pagtatanim natin ng kamatis at na kahit ano pang halaman po yan, ano po, na panggulay, halimbawa, mas maganda po yung sosobrahan natin yung ating mga seedling kasi hindi natin masasabi kung lahat ba sila ay magsusurvive. So mas maganda na yung medyo sobra kaysa na sa kulang. At kung napansin nyo kanina, dito sa aking seedling tray, merong tumutubo na dalawahan. Halimbawa, kasi po kung magpunla ako ay 2 buto ang inilalagay ko. At kung sakaling pareho silang lumaki, ano po, malusog, halimbawa, ay tatanggalin ko pa rin isa, ihiwalay ko at susubukan ko itanim. Pero kung mas maliit yung isa, ay kinakal ko na po yun, tinatanggal ko na. Alright, ang susunod na gagawin natin dito ay babasain ng tubig itong ating mga bagong lipat na seedling. Basahin lang natin siya mabuti. Kasi po kung napansin nyo, yung lupa ko dito ay medyo tuyo na rin. Matagal din kasing nabilad sa arawan itong aking mga lupa. Kaya kailangan basahin mabuti. Alright, so gawin lang yun sa lahat ng ating mga seedling. Ngayon, tanong, anong oras ba ang magandang paglipatan o maglipat ng ating mga seedling? Ano po, yung transplanting na tinatawag. Ang maganda po niyan ay sa hapon na, yung pababa na ang sikat ng araw para kung sakaling na-stress ang ating inilipat na seedling ay makapag-recover sa buong magdamag. Pwede rin naman yung sa buong umaga. Umagang-umaga natin siya ililipat. Pero wag natin siyang i-expose sa kainitan ng araw agad. At itong mga seedling na ito ay i-fertilize ko sila, umpisa 7 days after ng kanilang transplanting. At mula doon, on a weekly basis, ay kailangan na silang i-fertilize. Alright? So, gawa po tayo ng susunod na video para sa pag-fertilize naman itong ating mga tanim na kamatis seedlings. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Lake Grower. Bye-bye!